Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Sa pagtingin ng ermitanyo sa lalaki, ngumiti lang naman ito habang unti-unting lumapit sa kinaroroonan ng lalaki. Nang makalapit na dito ang ermitanyo, nagwika ito dito ng, "Tatalikod ka na ba sa grupo ng mga kultong sungaw? O ihatid na kita sa kinaroroonan ng mga kauri mong nasa impyerno na? Masyado ka pang bata, Ginoo, upang mag-alay ng buhay sa walang kwentang paniniwala." Kasabay ng pagwika dito ng ermitanyo ay ang paghawak nito sa noo ng lalaking yon habang ngumingiti. Dahil sa takot ng lalaki, napilitan itong umatras papunta sa mga kasama niya. At agaran din itong tumakbo ng napakabilis sa hindi malamang dahilan ng grupo ni Noli. Sila Noli noong mga oras na yon, nagmamasid lamang sa buong paligid upang sipatin ang mga kasama nilang nangangailangan ng tulong. Minuto lang din naman ang lumipas nang humupa din ang labanang yon. Paisa-isang binitawan ng mga sungaw na kulto ang kanilang mga sandata nang mapagtanto nilang hindi nila kaya kahit ang mga kasama pa lang ng ermitanyo na mga antingero. Wala na itong nagawa kundi ang kumaripas ng takbo papalayo sa kinaroroonan nila Noli. Hindi naman ito hinabol ng pangkat ng ermitanyo, gawa ng alam nilang iilan lamang ito sa mahihinang galamay ng pinuno ng mga kulto. Sa patuloy nilang paglalakad, nadapo na naman ang kanilang pangkat sa pangalawang baryo. Wala naman silang nakikitang kakaiba sa paligid at wala din silang nakikitang kahina-hinala. Dahil sa papasapit na ang tanghali, pinili naman ng mga kasama nila Noling maghanap na ng pwedeng pagpwistuhan nila ng kanilang tanghalian. Masaya sila noong nagkwentuhan habang kumakain ng tanghali. Tandang-tanda pa noon ni Noli ang ulam nila ng mga oras na yon, at yun ay inihaw na baboy ramo na may kasamang puso ng saging o yung bulaklak. Sa paglipas ng oras, pinili na muna nilang bumalik sa baryong pinag-iwanan nila ng mga kabayo upang matingnan nila ito sa pagsapit ng takip silim. Sa pag-usad nila malapit sa pinag-iwanan nila ng kabayo, nakakita sila ng isang lalaking abala sa paggawa ng mumunti nitong kubo na bagong gawa pa lamang. Wala pa itong dingding, ngunit may gawa na ito na bubong. Nang masipat sila nito, ngumiti lang naman si Manong Duming habang binabati ito ng magandang araw. Matapos itong gawin ng ermitanyo, ngumiti lang naman ang lalaki at binati din sila ng magandang hapon. Kahit hindi sila kilala ng lalaking yon, nagpresenta itong paakyatin sila sa bahay nitong hindi pa natatapos. Nang marinig nila ang alok nito, yun nga ang ginawa nila. Dahil na rin sa pagod ng katawan nila, dahil sa paglalakbay na yon. Nang makaakyat na sila sa bahay nito, doon na nag-umpisang magtanong-tanong ang pangkat nila Noli. Ayon sa nakuha nilang impormasyon sa lalaki, doon talaga siya lumaki sa lugar na yon
At doon din nila napag-alaman na ang kasalukuyan nitong ginawang bahay ay tambayan lang niya kapag nagagawi sila sa lugar. Maya-maya lang, inilabas na rin nila ang dala-dala nilang tuba at saka sinumulang tagayin. Nang abutan nila ng tagay ang lalaking yon, tumingin lang naman ito sa kanila at walang pagdadalawang isip na kinuha nito ang baso at kaagad ininom. Tila ba kahit hindi sila nito kilala, nagtiwala yun sa kagaya nilang dayo. Inilabas din naman ng lalaking yon ang niluto nitong mga kamuting kahoy at mga bunga ng mais. Dahil na rin sa minsan lang silang makakain ng ganon, kaagad din nilang nilantakan ang mga pagkain yon. Dahil sa kabaitan ng lalaking yon sa kanila, nagpaalam na rin sila ditong doon na sila magpalipas ng gabi. At habang sabay silang kumakain ng lalaking yon, bigla namang binalot ng katahimikan ang buong paligid nang magkwento ang lalaking yon patungkol sa grupo ng mga kultong sungaw. Lakip na ang pinuno nito. Ayon sa lalaki, ang pinagkukutahan ng mga kultong sungaw ay ang kabilang parte ng bundok na kanilang kinaroroonan. Subalit ayon sa lalaki, hindi raw basta-basta mapasok ang baryong yon, gawa ng nakatago ito sa malakas na sabulag. Nang marinig nila ito ni Manong Duming, hindi na muli itong nagdadalawang isip na tunguhin ang lugar ng mismong gabing yon. Pormal silang nagpaalam sa lalaking yon dahil sa kabaitan nito sa kanilang pangkat. Binigyan din nila ito ng kakaunting salapi bilang pasalamat sa kabaitan nito. Bago pa man sumapit ang 10:00 ng gabi, narating na nila Nuli ang kabilang parte ng bundok. Dahil walang sino man ang may kaparihan ng abilidad ni Nuli na kayang maglalaho sa dilim, ay naatasan siya ng ermitanyo gamitin ang kakayahan niyang yon upang makita nila ang kalahatan ng mga sungaw na kanilang pinasok. Nang malaman ng mga antingerong kasapi ng ermitanyo ang patungkol sa kakayahan ni Nuli na yon, napawi ka naman ito ng, "Totoo ngang malaki ang maitutulong ng bata mo, pinuno, sa ating misyon. Hindi namin iniakalang may ganong taglay ang batang ito. Gawa ng ang akala namin, isa lamang siyang sabungero." Dahil sa mga narinig ni Nuli, ngumiti lang naman siya habang nagbigkas ng mga usal na nakapaloob sa bertud na anino na kanyang taglay-taglay. Sa paglalaho ni Nuli sa harapan ng mga kasama niya ay ang pag-umpisa niyang pagala-gala sa bundok. Habang pagala-gala siya sa bundok na yon, wala naman siyang nakikitang kuta ng mga sungaw sa parteng bundok na yon. At upang mabuksan ang napakalakas na sabulag sa paligid, ay agad niyang kinuha ang medalyon na bigay pa ng kanyang ermitanyo upang bigkasin ang mga dasal na nakapaloob dito bilang susi sa silyong bumabalot sa paligid. Nang magawa na niya ang mga bagay na yon, doon na siya nagsisimulang makakita ng mga iilang mga sungaw na animoy nagbabantay sa buong paligid. Dahil sa utos sa kanya ng ermitanyo, agaran din naman niyang pinaslang ang sinumang bantay sa lugar na yon upang hindi nito mabulabog ang pagpasok ng mga kasama niya sa lugar na yon. Pagdating niya sa kabilang parte ng bundok na yon, doon na siya nakakita ng isa pang baryo na halos ang lahat ng mga bahay dito
ay may nakasinding mga sulo sa bawat pinto nito. Ang ginawa niya noon, bukod sa anyo niyang anino, mas pinapalakas pa niya lalo ang sabulag niyang taglay. Gawa ng kapag mahuli siya doon, magre-resulta lamang ito ng pagkabulabog sa lugar nila. Habang nagmamasid siya sa paligid, inaantay naman niya ang pagsunod nila Manong Duming. At ginawa niya ang mga bagay na yon upang kahit papano, madali lang niyang malaman kung saan ang lugar na pwede nilang pagpapasukan nang hindi natutunugan ng mga kalaban. Sa pagdating nila Danilo sa likod ng bundok, agaran din namang lumitaw si Nuli sa kanyang mga kasama. Nagulat pa noon ang mga antingero dahil sa biglaan niyang paglitaw. Manghang-mangha noon ang mga kasama ng ermitanyo sa kanya dahil sa hindi nila magawang makita o maramdaman lamang ang puwersa ni Nuli sa kabila ng purong kanan sila. Matapos yan, dahan-dahan na silang lumapit sa pugad ng mga sungaw at kitang-kita nila ang mga ito na merong ginagawang seremonyas na paghahalad o alay. Meron silang nasipat na mga taong nakatali sa kawayang nakatusok sa lupa, nawala ng mga saplot sa katawan. Duguan na rin ang mga taong yon at bakas sa mga ito ang pagkaubos ng kanilang mga dugo sa kanilang mga katawan. Sa mga paa kasi ng mga taong bihag, may mga sugat doong malalim nang siyang nilalabasan ng kanilang mga dugo. Nang masipat ito ng dalawang ermitanyo, agaran din naman itong nagbigay ng hudyat sa kanilang mga kasama tungkol sa magaganap na labanan. Wala itong pakialam ng mga oras na yon, gawa ng may mga normal na taong bihag na mga ito ang maaring mamamatay kapag hindi sila kaagad kumilos. Wala din namang tutol ang mga kasama ng ermitanyo, gawa ng malaki ang tiwala nila sa pinunong ermitanyo na yon. Si Nuli noon at Danilo, hawak na nila ang mga kampilang spiritual na pinakamalakas nilang sandata. Halos napadilat noon ang mga mata ng mga kasama nilang antingero dahil sa mga nakita nitong mahihiwagang sandata sa kanilang dalawa ni Nuli. Sila Lando Buning at Lidyo noon, nababalot na ng mga bakod sa katawan habang nakahanda na ang mga pana at bulo na puno ng mga sumpa laban sa pakunat ng kalaban. Ang mga antingero naman, hawak na nila ang mga punyal nila at mga armas na puno ng kapangyarihan at mga bulong tanso na may basbas ng ermitanyo. Hindi rin biro ang kanya-kanya nitong mga armas dahil sa mano-mano nila itong kinalap at sa pagsugod nila Manong Duming sa mga sungaw na grupo. Agad din naman silang natunugan ng mga ito. Pagsapit ng mga oras na ito, tutuparin ko na ang hinihiling nyo na shoutout. Simulan na natin. Shoutout kay Lucky Angel Gaming. Shoutout sa Alba family at sa papa niyang si Arturo Alba galing sa anak niyang si Nerger Elba from Sabah, Malaysia. Shoutout kay Bert Ismael from Santulan, Malabon. At shoutout kay Kaperos Vlog from Gihulngan, City Negros Oriental. At shoutout sa Simbulante family from Ubay, Kabangkalan City, Negros Occidental. Shoutout kay Jungjong Adolfo from Qatar. Shoutout kay Marlon G. Antony from Kanduman, Mandawi City at sa pamilya niya. At shoutout kay Janet at Jingjing Canyero.
At shoutout kay Alexi Choi from Chatiwa o Chatua, di Busay. At shoutout kay Pag-asa Hugot, Lucastiliana, Bacolod City. At shoutout kay Jerry Montanes from Cabadbaran City. At shoutout kay Leonid Lumingkit, Dublin, Ireland. At shoutout kay Kamutis Vlog. Shoutout kay Laguna Erle from Batangas City. At shoutout kay Zailo Codisal. At kay Zardo Dalisay Backyard Farm. Shoutout sa iyo. At shoutout kay Tuto Pilayo Ronald Macambante from Numancia, Aklan. At shoutout kay Jersky Siason. At shoutout kay Jiri Puno. At shoutout kay Antonio Cordesar, Bisayang Hapon from Limay, Batan. At shoutout kay Junsky Pamat Backyard Breeder from Davao Occidental. At shoutout sa Martin Umbas Family, Agusan del Sur. Sa lahat ng mga pa-shoutout, comment nyo lang sa baba. At kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag nyong kalimutang mag-like.